Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta po kayo? Ayan. Nagkamisan ba tayo sa isa't isa o wala lang? O may kanya-kanya rin naman talaga kayong buhay. Aminin naman natin ng totoo. Sa true. Diba? Totoo lang din talaga. Alam mo, yung ganyang klaseng katotohanan na may sarili-sarili tayong mga buhay, it's actually very helpful. Kasi kung in life, kung halimbawa ikaw yung tipo ng ikaw yung tipo ng taong laging apektado sa sasabihin ng ibang tao. O kaya lagi ka nga basta yun, may ganyan kang feeling mo titigil ang mundo kapag ka nawala ka, o kaya feeling mo ikaw yung laging bida ng chismisan, mga ganyan-ganyan, 'di ba? Makakatulong sa iyo yung katotohanan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang buhay. Correct. Diba? Which is, yun yung reality. Yun ang realidad. Maaaring maapektuhan sila sandali sa pagkawala mo, diba? Pero babalik sila sa sarili nilang buhay kasi ang realidad, may sarili silang buhay. Diba? Correct. Kaya yung mga iba na parang feeling nila, meron kasi akong kaibigan na ganyan, na parang feeling niya lagi siyang bida ng chismisan sa office nila. Sabi ko sa kanya, baka naman kasi juicy naman talaga yung chismis. Sinong kineme mo? Pagkamihan talaga, nako, lahat ng mga taong nananahimik, bukas ang tenga niyan, hindi mo lang alam. Naku, lahat ng butas ng katawan nila, ano yan? Sumasagap. Ready, correct. ready, sumagap ng latest chika. So sabi ko sa kanya, sino ba kasi mga kineme mong mga ganyan? Tapos sabi niya, well, meron naman kasi talaga, tingnan mo. Sabi ko, di may pag-uusapan, tapos ang may feeling siya na parang dahil dito, kailangan niya na mag-resign, ganyan. Tapos sabi ko, alam mo, ikaw yung lugi. Ikaw yung lugi dyan. Una sa lahat, kailangan mong tanggapin, may ginawa ka siguro talaga. Kaya may ganyang klaseng chismis. At kapag ang chismis ay tungkol sa kineme ni si di ba? Nako. Laganap agad yan kinabukasan. Correct, di ba? Alam mo naman mga skandal, mga trip ng mga tao yan, di ba? Pero, kaya syempre may ganong klaseng usapan. Pero hindi ibig sabihin nito na ikaw na lang ang pag-uusapan hanggang sa darating na in the next 5 years. Baka hindi ka pa rin mapag-usapan in the next 5 months or in the next 5 weeks. Totoo yun. Alam mo yan, ikaw, feeling. Correct. Bida-bida ka lang talaga in the next 5 hours kasi bagong-bago lang eh. 'Di ba? Pagkatapos niyan, yung mga tao sa opisina, may kanya-kanya na ring mga buhay. So wag tayo magpapatalo sa ganon kasi may ganyang pakiramdam yung mga iba na nagiging biktima ng bashing o kaya ng chismis, mga ganon. Talagang totoo masakit. Totoo nakakalungkot, nakakayamot, parang nakakatigil ng mundo. Totoo talaga 'yon. Pero, ang bawat tao po may kanya-kanyang buhay. Agree. Pag-uusapan kanila sandali, maiinggit ng sandali or mayayamot ng sandali, pero sa totoo lang, babalik sila sa sarili-sarili nilang mga buhay. Kanya-kanyang paraan para kumain, kumayod, magpaaral ng anak, di ba? Totoo yun. Marami sa atin, totoo yun wag tayong feeling na minsan tayo napaka-importante natin sa buhay ng ibang tao. Yes, ipaparamdam nila sa atin yun. Siyempre, pag birthday celebration mo, yeah. Diba, you are the star of the night. Hindi pa ito, wag na tayong lumayo. Mother's Day. Yes, yan, nung Mother's Day, bida-bida. The next day, di ba naglalaban nanay? Wala man lang sumalo sa gawain ng nanay ninyo. Mother's Day, bida-bida talaga namang superpose lahat. Pagdating ng Lunes, ano nangyari? Diba? Ang saklap naman agad nun. Ang saklap agad ng halimbawa mo. Kasi yun yung medyo bagong halimbawa eh. May pa-Mother's Day. Sabi nga ni Totoy Bato, hindi ka naman mautusan sa bahay nyo. Nagdadabog ka nga pag tinatawag ng nanay mo. Kakain na lang yun ha. Nagdadabog ka pa. Galit ka pa. Concerned lang naman siya na makakain ka. Diba? Pero grabe, wagas-wagas ng Mother's Day. Bida-bida si Mother. I love you, Mommy. You're the best mom in the whole world. Tama. Paano na lang kaming lahat kapag wala ka, diba? Yan. Totoo naman din, actually. Pero back to reality,
Mabilisan lang. Kakabigay, pinag-init mo nga yung ulo mo ng nanay mo yung kahapon. Diba? Inis na inis, high blood nga yung nanay mo sa'yo kahapon eh. Diba? Oo. Diba? Totoo yun. Pero yun nga, mararamdaman naman natin yung importansya natin sa ibang tao. Kapag may mga celebration, Yan. birthday, for example, kunyari may concert, di ba, pinaparamdam natin yung support natin sa artistang yun. Yan. But the end of the day, mga kaibigan, at the end of the day, pag uwi natin, ang priority naman talaga natin is our family. Correct. Is Totoo. ourselves. Totoo. Di ba, our immediate family. Pagkatapos ng celebration na yun, pagkatapos ng concert na yun, wala na tayong pakialam sa kanya. Tama. Uuwi tayo kasi kailangan naman natin pakialamanan yung totoong mahal natin sa buhay. Correct. Totoo yan. Mga anak, asawa, nanay, tatay, ang sarili natin. Yun talaga yun. Kaya wala lang, kung halimbawa ikaw ay nasa gitna ng ganyang klaseng sitwasyon na parang feeling mo nasasakal ka dahil ikaw yung laging pinag-uusapan, maaaring sa ngayon, oo. Pero sabi nga ni partner, at the end of the day, pag uwi nila sa bahay nila, maaaring i-chika pa nila sa mga kaibigan nila o sa mga asawa nila. Pero pagkatapos nun, ang atupagi nila, sarili na nilang buhay. Ito nga di ba, 5 days akong nasa ospital. 5 days akong hindi naarawan. sa'yo? Hindi ako, yung anak ko. Yung anak ko, nasa ospital. Wala kami kaalam-alam na operahan ka pala. Totoo. Hindi, pero totoo, di ba? Minsan ang saklap na pakiramdam natin na parang, grabe na wala ako ng matagal. Siguro parang hindi aandar at hindi uungos ang mundo kasi nawala ako ng matagal. Tapos yung pagbalik, ano nangyari? Nawala ka ba? Yung wala nakapansin. Ganon. So, 5 days. Kasi yung anak ko na hospital for 5 days. So, dun sa 5 days na yon, ilang beses ako talagang pinilit ng asawa ko na pumasok. Halimbawa, yung meron tayong very important na event din nung Friday. Sabi niya, okay lang yan, kaya namin to, or parang kami na ang bahala, or gagawin namin ng paraan, punta ka doon. Tapos sabi ko sa kanya, una sa lahat, kapag ka ang opisina ay hindi umandar pag wala ako, ibig sabihin may mali akong ginagawa diyan. Ibig sabihin hindi ko na isaayos sa mga bagay-bagay kasi hindi sila aandar nang wala ako. Paano 'yun? Hindi dapat ganoon na. Dapat kahit na mawala ka, sumandali o kaya matagal, dapat umaandar pa rin yung opisina kasi ibig sabihin nun, alam ng mga tao yung mga gagawin nila. May mga kanya-kanyang responsibilidad. Sabi ko, yun yung una. Sabi ko, kailangan mag-function yan. Gumalaw yung activity na yan nang wala ako. Ibig sabihin, knowing ng mga tao yung mga gagawin nila. Pangalawa, yung katotohanan talaga na at the end of the day, kahit na mahal na mahal mo yung trabaho mo, mahalagang nandun ka sa pamilya mo. So kaya talaga kahit ilang beses niya talaga sinabi, hindi pa, pumasok ka na, kaya mo na. Sabi ko, kaya, sige pwede. Sabi ko, pero yung anak, yung bunso ko, isa lang din to eh. Di ba, minsan lang pati ma-confine. Alam mo naman, ang bata pati kapag or tayo in general, kahit hindi bata, pagka nako-confine tayo sa ospital o tayo may pinagdadaanan na sakit, di ba, hindi ba mas clingy tayo dun sa mga mahal natin sa buhay? Mas gusto natin, nakikita natin bibig sila. mo yung mga taong mahal mo. Totoo. Mama, ganyan. Pengi nga akong tubig. Yan, ganon. Mama, paabot ng towel. Yan, ganon yung nagiging baby. Diba? Bunso ko yun. 42 yan, 42. Yung bunso ko, 48. Lumiit yung boses Sabi niya, gusto ka pa ng yakisoba. Mama, pakamot ng likod ko. Kumaarte tayo ng gano'n. Okay lang naman. Tama, okay lang naman. Una, may nararamdaman ka naman talaga eh. Pangalawa, extra talaga yung care na binibigay sa'yo. Kasi nga, may nararamdaman kang sakit. At hindi para umalis ka sa tabi niya dahil meron kang, yung pupuntahan mo na kaya namang gumalaw muna nang wala ka. Ganun. So, yun eh. Tapos yun yung masaklap doon na parang, 5 araw pala siya nawala. Hindi na halata. Yung wala nakapansin. Feeling mo, na-miss ka? Hindi rin naman masyado, partner. Diba? Kasi yun talaga yung katotohanan. Yung katotohanan doon eh. Kaya nga nung partner, diba, nung nalipat tayo ng tanghali, yung feeling ko noon na parang, paano na lang yung mga tambalanista? Oo, nasanay sa atin sa umaga. Gets ko yung parang para ko silang iniwan. Ganyan. Para natin silang, basta para natin
natin silang iniwan sa hangin, ganyan. Pero hindi po ba't nakapag-adjust na po kayong lahat? So ngayon naintindihan mo na. Diba? Na may kanya-kanya talaga tayong buhay. Sasabihin nila, na naman ngayon kung walang tambalan, pakinamin. At yun yung katotohanan, Yun sinasabi natin kanina pa. Sa totoo lang, partner, may mga na-hurt, may mga nasaktan, may mga hanggang ngayon nagsasabi, bumalik na kayo sa umaga, mga ganun. Pero ang katotohanan, hindi po ba't nag-adjust na rin po kayo sa mga buhay ninyo? Nabuhay naman kayo kahit wala kami. Oo, tsaka yun nga, na parang, okay, so hindi na sila mapapakinggan ng umaga. Okay, tanghali na pala. Or team replay. Diba? Team replay kasi na lagi naman tong recorded on Facebook. Diba? Yung iba, Team Spotify. Correct, yung iba naman, Team Spotify. So, kumbaga, nag-adjust. Kasi nga, at the end of it all, kahit na may mamiss ka na isang tao, babalik ka dun sa sarili mong buhay. Parang heartbreak. Diba? Maaaring for a while, parang feeling mo hindi magko-function yung buong life mo kasi wala na yung taong yun. Pero at the end of it all, 'di ba? Babalik ka rin sa hanggang kailan akong ganito? Wala na nga siya, 'di ba? Totoo yun. So kailangan ko rin mag-adjust sa sarili kong buhay. Kanya-kanya. Isa pang example dito, kunyari, feeling mo sa trabaho, 'di ba? Ikaw yung merong pinakamagandang posisyon diyan. Of course, pag meron kang magandang posisyon diyan, malaki ibig sabihin yung role mo. Yan. 'Di ba? Malaki yung responsibilities mo. Pero wag di ba yung mga tao pagkatapos ng lahat, uuwi din sila sa kanila. Yung importansya ng posisyon mo, wala naman yung sa isip nila eh. Di ba na parang, yung boss ko, ano talaga yan. Hindi pag uwi nila sa bahay, wala na silang pakialam. Wala na. Di ba? Pero pagbalik nila sa office, tapos kunyari birthday mo, syempre talagang ikararangal ka ng lahat ng mga empleyado kung saan ka nagtatrabaho. Pagkatapos ng mga yan, pakinamin sa'yo. Oo, hindi. Meron pa partner, lalo na kung may pa-take out. Kung na ba, nag-sharon ka dun sa handa ni boss. Hanggang gabi, magpapasalamat ka. Parang, ayan na, mga anak. Kaya tayo may lechon paksiw ngayon. Kasi yung tinadtad na lechon, hiningi ko dun sa dahil birthday ng boss namin. Ganyan, di ba? Pero babalik sa, pagkatapos yung kumain, assignment ng anak. Yes. Di ba? Pag-uusapan yung problema ng pamilya. Totoo. O kaya, basta kanya-kanya, balik sa kanya-kanyang buhay. Masakit na katotohanan, pero yun kasi po talaga yung totoo. Ang sinasabi natin na may kanya-kanya tayong buhay, hindi tayo ipaprioritize ng ibang tao. Totoo yun. Diba? Lagi mong uunahin kung sino talaga yung pamilya mo. Yung sinasabi nating example, halimbawa, pinagpipitaganan kang boss sa isang kumpanya, talagang ang gaganda ng mga mensahe ng birthday celebration mo. Correct. Pero pag nag-uwian na yan, tapos nangailangan ka ulit, hindi ka unahin eh. Ang unahin yung pangangailangan ng pamilya niya. Ang unahin yung attention niya na dapat igugugol niya sa mga anak niya o sa asawa niya at hindi ikaw. Correct. Diba? So, masakit na katotohanan. Pero yun po talaga yun. Diba parang pag may namatay sa opisina, diba? Oo. From birthday to kamatayan real quick. From celebration to kamatayan real quick. Okay, hindi na namatay. Nag-resign, umalis. Diba? Apakagaling nun eh. May farewell party, diba? Hindi, tsaka nag-iyakan lahat kasi parang, paano na lang tayo kapag nawala tong taong to, diba? Ganon. Iiyak kayo. Tapos eventually, magkakanya-kanya. Pag iyak kayo sa bahay ninyo, sa opisina, kasi nakakalungkot, diba? Pagdating sa bahay, pwedeng umiyak pa rin, nalulungkot, diba? Pero at the end of it all, asikasuhin mo yung anak mo, may mga labahin ka, may wala mga na ulit siya pakialam sa'yo. Lumipas na yung moment mo eh. Tapos na. Ganon. At yun naulitin natin, yun po yung katotohanan ng buhay. Oo. Pero alam mo partner, may maganda din dyan eh. Parang kapag iniisip mo kasi na ganyan, hindi ka na masyado, medyo kalma ka na sa mga bagay-bagay. Paano ba? Nagkakaroon ka na ng acceptance sa reality. Parang, yun parang ganun na. So, for example, yung meron ako nabasang article recently kasi Mother's Day. So, syempre, ang daming puro mothers na mga eksena, no? So, ang eksena doon ay yung nanay, takang-taka yung mga anak kasi yung nanay, isang araw, parang biglang naging chill. Okay. So parang yung bunsong anak hindi pumasa sa examination, anong gagawin? Yung tatay may inaway sa trabaho, ganun. Sa halip na mag-react yung nanay ng matindi, nag-chill lang. Hindi naman sobrang deadma, pero nag-chill, nonchalant, chill lang si ate mo, girl. So parang takot-taka sila, sabi niya, dun sa anak na bumagsak, di sige, kung ganun, edi mag-aral ka ulit, tapos ganyan lang, parang takang-taka sila, hindi ganun yung nanay hindi ganun yung nanay. Tapos yung pala kasi, na-realize nung nanay, kapag ka nag-react ba ako ng matindi, yung pagkabagsak niya ba sa examination, mababago? Diba? Wala naman mababago. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
This portion was brought to you by Maganda yung maganda yung pagkalahad doon sa article na yun eh. Basta parang, kasi siguro si nanay for the longest time, laging kapag ka may problema sa bahay, ang taas ng energy niya na parang stress na stress siya. Na parang siya lahat, yun. Sobrang apektado sa mga nangyayari palagi. Which is yes naman, dapat naman din talaga kasi family member mo yan. Pero ang point nung article is, yes, while I am affected sa lahat ng mga nangyayari sa buong pamilya, at the end of it, ikaw din ang pwede mag-solve niyan. Parang ganon. So, yung anak na bumagsak sa examination, di sige, sasama din yung loob ko, malulungkot din ako, 'di ba? Pero hindi ba't at the end of it all, sino ba yung mag-aaral? Ako ba yung mag-aaral para dun sa anak para makabawi dun sa bagsak? Hindi naman, 'di ba? Hindi ba't siya din, ikaw din naman ang mag-aaral para makabawi ka? Kumbaga si nanay, di sige, hindi na ako hindi na ako magpapaka-tiger, dinosaur, at kung ano-ano pang mga animals na mga malulupit, 'di ba? Kasi at the end of it, ang pwede mag-solve niyan, sarili mo. Ito naman yung sinasabi natin na parang at the end of it, ang importante family. Pero kapag ka dito din sa pamilya, sa totoo lang din pala talaga, at the end of it all, maaaring meron tayong masasandalan, bibigyan tayo ng support, which is tama yun, emotional, kung ano mang klaseng support, pero sa dulot-dulo, ikaw din pala talaga. Totoo. Sa'yo at sa'yo, parang bisyo, partner. 'Di ba? Kahit anong sabihin ng ibang mga tao para itigil mo yan, at the end of it all, ikaw lang din ang makakapagdikta sa sarili mo kung kailan mo gusto talagang itigil. Totoo 'Di ba? yun. Sari-sarili lang pala. Ang hirap, no? Parang no man is an island, pero at the end of it all, sari-sarili lang pala ang laban. 'Di ba? Lahat yun yun yung sinasabi natin. Una, yung acceptance. Maganda yun na naiintindihan natin yung salitang acceptance, mga kaibigan. Kasi kapag alam mo yung definition yung lalim ng salitang acceptance, magiging chill ka. Kagaya nung effect do sa mami na kinikwento ni Nicole. She knows how to accept reality. Diba? Pag nalaman niyang bagsak yung anak niya, malulungkot siya, pero tanggapin na natin. Wag na tayong maglupasay pa. Tsaka wag na nating ibalikan nung kung bakit pa nag-umpisa. Pwede actually, partner, pwede naman. Na parang para at least alam mo yung history ba't nga ba umabot sa ganun. Pero sinasabi lang natin doon, dapat matuto kang tanggapin na in life, it really happens. Yung ganung pagbagsak ka, yung ganung hindi mo ma-achieve yung goal mo, pero syempre gagawa ka ng paraan para makabangon ulit. Ang sinasabi natin acceptance, tanggapin mo na pag nangyari na 'yon. Huwag ka nang malungkot. So that's one good thing. And another thing, kapag naintindihan mo din yung salitang acceptance, it's a sign that you are mature. Yeah. Diba? Hindi ka naisip bata, hindi mo napapatulan ang mga bagay na hindi dapat patulan kasi natatanggap mo na ganyan talaga siya, tanggapin ko na siya. Yun na yun. Diba? So chill na lang ako. So malaking tulong din sa'yo. And yung another thing, yung last statement na sinabi mo, totoo yun na ang bawat tao, maniwala ka sa hindi, lahat tayo self-serving. We only care about ourselves. Totoo yun na. Kahit nasa pamilya, yes, we are one family, we care for each other. Totoo. But at the end of the day, it's all about our own survival. Tignan mo yung mga magkakapatid. Diba? Sige, dadaan naman talaga sa punto na, sige, magtutulungan tayo, nandun tayo. Pero marami ding pagkakataon na iisipin muna nila yung sarili nila before their siblings. Correct. Even before their parents. Pero alam mo yung may ganun masakit bibihira yung unselfish. Bibihira correct. yung mga pilantropo. Bibihira yung iisipin yung kapakanan ng iba. It's always about ourselves. Selfish Yes. tayo by nature na parang maaaring ginagawa natin. Pero hindi naman ibig sabihin nito na parang mawala na tayo ng pag-asa sa mga taong tumutulong. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, yung sinasabing tanggapin, ito yung totoo. Ito yung ang reality ng katotohanan. buhay. Correct. Kaya nga, partner, yung talagang yung paulit-ulit akong sinasabihan na, pumasok ka, ipakita mo na papasok ka. Sabi ko, tapos, alam mo yung parang, sige, mahal ko yung trabaho ko. Sige, papasok ako kahit alam ko nasa ospital yung anak ko. Pero una, ano ito para sa kanila at ano din ito para sa akin, 'di ba? Parang sa akin mas importante na nandito ako sa hospital at this time, 'di ba? Yung mawala ako ng saglit, maaari nga walang nakahalata Sa totoo, kung halimbawa mga 3 weeks ka nang di nag-radyo, 'di ba? Wala, hindi mo mapapansin yung 4 days na actually 3 days, technically 3 days lang pala Thursday, Friday, and Monday. 'Di ba? So,
Tapos wala ka dun sa sarili mong pamilya, 'di ba? Parang mga ganun na eksena, boom. Ang tinuturo nun, it's really knowing your priorities. Di ba? In this case, ano bang priority mo? O Diba? ano ba ang priority mo? Para kanino ba ako bumabangon, 'di ba? So kanya-kanya po ng desisyon yan na hindi namin sinasabing na ito yung tama niyong gawin, na you should prioritize yourselves. Kasi yung iba, hindi ako selfish. O Diba, di, kayo na. Sana wala magka-award kayo ng galing kay Mother Teresa, 'di ba? and then it's a good Oo, thing. correct, It's a good correct. thing, 'di ba? Hindi naman natin nilalahat eh. Sabi nga ni partner, 'di ba? Hindi natin sinasabing ito yung tama. at saka Yung sinasabi namin ay ang tamang gawin, hindi Oo, ganon. hindi, tsaka yung sabi mo kanina, partner, bibihira yung talagang tunay na pilantropo. So, ibig sabihin, kung bibihira yung may tunay, ibig sabihin, meron pa rin talaga. So, kung kayo yung nandun sa small yung percentage, mga politiko, pilantropo sila, tingnan mo. Tuwing kailan? Nagpapakahirap nga sila para daw sa bayan. tuwing kailan mga ito? pilantropo sila. Tuwing kailan nga? Pag malapit na ang. Mahirap alamin eh. Di ba? Di, meron din Sila naman. ginagawa nila ang lahat para sa taong bayan. Yun ang sabi nila. Di ba? Napaka philanthropic. Oo, ng kanilang mga ideals yan, Oo. di ba? We, talaga. Hindi, pero meron naman din talaga. There is, kung ikaw ay parte ng small percentage na it's always thinking about other people and not yourself, edi nakakabilib. Nakakabilib kung talagang very selfless, very good kung ganun. Siguro kami lang ay hindi talaga ganun. 'Di ba? Kumbaga ang natural at natuto ka regular. lang kasi. Oo. Natuto lang tayo. Kasi dati naman we are advocate of 'di ba? Being parang pathetic, 'di ba? Na kailangan ang gagawin talaga natin, we care for each other, 'di ba? We support each other. Tama naman 'yun. Ang sinasabi lang kanina pa ng tambalan. May mga realidad pala na makikita mo na ay hindi pala ganun yung nangyayari sa tunay na buhay. Correct. 'Di ba? At the end of the day, it's all about caring your own self. Just yourself. Oo, yung pala talaga. Tingnan mo, kung halimbawa, kung magkaroon ng hindi maganda sa sitwasyon mo ngayon, o ang example natin, kung lulubog ang isang bangka. 'Di ba? Yun yung magandang example eh. Kung lulubog ang isang bangka, sinong isa-save mo? Kapitbahay mo, workmate mo, girlfriend mo o boyfriend mo? Wala kang isi-save sa kanila. Sarili mo lang. muna iisipin mo. Yes, Paano it's ako magso-survive? Tingnan mo sa Saan ba 'yun? Ano ba 'yun? Sa Titanic. Eroplano ba yun? naman, eroplano tayo. Titanic baka kasi ngayon sa Titanic tayo. Hindi ba dun sa Titanic? Dun sa pelikulang Titanic, nagkanya-kanya rin. Alam mo yun, while kunyari naiintindihan ko na kailangan kong tulungan yung mga ibang tao, pero nung iilan na lang yung mga inflatables na available, hindi ba't uunahin mo yung sarili mo? Correct. Wala nang Diba? pakialam ng kung sino matanda o bata, kung sino ang babae o lalaki. Ang importante, masave niya yung sarili niya. Correct. May Dati, mga di ba sinasabi, ganon. mga babae muna. Yan, di ba? Ang mga matatanda muna. Yan, Huwag ka. unahin. Nung natataranta yung mga tao, sa kanya-kanya na yun eh. May mga Diba? ganon. Although kung alimbawa ako din nandun, tapos kami ng anak ko, isi-save ko yung anak ko kasi at least yung anak ko, mahaba pa yung life niya, ako sakto na lang, 'di ba? Parang ganon. May mga ganon, 'di ba? Kaya nga hindi naman natin nga nilalahat. Tapos depende din naman talaga sa sitwasyon. So siguro parang ngayon lang, parang relatable lang sa amin yung ganon. Tsaka yun nga, recently Mother's Day. Huwag tayong lumayo, 'di ba? Oo. Super bida-bida nanay, 'di ba? The next day. Ngayon, 'di ba? Nagdadabog ka na naman sa harap niya. Sa true. Diba? Hindi ka makautusan, yun talaga yun. Correct. Classic yung example na yun eh. Talagang masyado mong pinagbunni nung nakaraang Sunday yung nanay mo. Yan. Pero wag ka, ikaw yung unang-unang sakit ng ulo, 'di ba? Oo. Ibinabati siya ng Happy Mother's Day every day. Yes. Diba? Ganon. Ganon ang mga eksena, ha? Ang daming sad realities of Oo, life. totoo. Yun talaga yung masaklap na katotohanan. Tsaka ako partner na notice ko yan talaga sa workplace na while iiyakan ka,
at the end of it all, Oo. papalitan ka eh. Correct, 'Di ba? correct. Parang, sige, iyakan ka, mawawala siya. Wala 'Di ba? silang pakialam sa'yo at the end of- Pag-uwi. at the end of Pag-uwi. it all. Pag-uwi nila na may sarili silang mga utang na kailangan bayaran, 'di ba? Yes. Ganun. Pero yun nga, hindi namin sinasabing ito yung tama. Di ba? Na maging wala ka na lang pakialam or apathetic ka. Di ba? Hindi, sinasabi lang natin. May ganitong realization. Oo, 'di ba? At yun ha, and dun sa mga talagang service oriented, working for other people, mga ganyan, 'di ba? Salute to you. Oo, 'di ba? Saludo talaga, kudos, 'di ba? Lahat na ng bigyan ng jacket, bigyan ng isang sako ng ng bigas, 'di ba? Go. And just continue what you do kasi kung nagiging happy kayo diyan sa eksenang ganyan ng na being selfless and service oriented, edi very good. Correct. Kaya Nakakatuwa. saludo talaga ako sa mga politiko eh. Yan ang yan talagang bukang bibig nila yan. The moment na sumampa sila sa entablado at nagsabi ng kanilang mga plataforma, ang lahat ng proyektong gagawin ko ay para sa kapakanan ng taong bayan. O di ba sino mga tao sa mundong ito, di ba na yan ang goal? Yan. Di ba magkaroon na maayos na sitwasyon na pamumuhay ang kanilang mga kabarangay, ang kanilang sinasakupan. Bibihira yung ganung tao kaya napaka pilantropo sila. Oo. In a way din naman kasi pwede din naman sarili lang isipin nila eh. Although may mga iba kilala tayo sila ayaw na lang nating mag-talk. Christian Nakazawa, hi Chan. Hi Christian. Ito masugid talaga to kaya na-miss tayo eh. Ito yung mga tipong naramdaman niya talagang wala tayo sa ere. Yan. Hello kay Chan. Miss you both Nicole and Chris on air, sabi niya. Sabi ni Leslie Pascual, pero sa true po, na-miss ko yung tambalan. Pag 12:30 na, waiting na ako. Pero pag nakita ko yung post mo, Miss Nicole, na nasa ospital pala anak mo, knows ko po, hindi ka papasok. Oh. Sabi ni Marites Manabat, no Mother's Day, hindi ko ramdam kasi ako halos lahat na nagluto kasi birthday din ng honey ko. Pero masaya ako at nalasing siya. Oh. Shoutout sa asawa ko at belated birthday nila, si Marie Venice Manabat and Vince Manabat. Yan. Diba, kahit gaano ka kagaling sa kumpanya na kinaroroonan mo o sa lipunan na kinabibilangan mo. Diba? Darating talaga yung time na mawawala yung silbi mo. Totoo. Diba? Tingnan mo. Parang wala nang gusto mag-work ngayon. Bibigyan ka lang nila ng moment. Oo, pero pag uwian na yung mga yan, wala na rin naman paki. Totoo. Alam mo partner, sa totoo lang, nung ang parang yung ilang days lang naman technically, kaya lang may weekend kasi kaya parang matagal talaga sa hospital. Pero ilang days lang technically na nawala on air. Ang hirap din pumasok ulit kasi parang may isip mo parang ano ba? Hindi ko alam. Ganun yata talaga pag mga ilang oras ako nakahiga lang sa kama. Hindi, ilang oras lang ako nakahiga sa. Alam mo honestly partner, sa totoo lang din. Maybe because alam ko na while naka-confine siya, alam ko na hindi ito yung kanyang sakit ay hindi gets mo naman parang compared with Princess na na-confine siya, alam kong matter of life and death. Itong recent na adenovirus kinemelatic nung anak kong si Prince, while alam kong hirap na hirap siya, alam ko rin namang he will survive it. So, to be perfectly honest, yung sa 5 days na sa ospital ako, sa totoo lang, nakapagpahinga ako, partner. As in, hindi ako nag-iisip ng anything. As in, wala akong ginagawa. Hindi ako naarawan ng 5 araw, partner. Talagang nakaano lang ako. Nakahiga lang. Nasa aircon, correct. Ang ganda pa naman ng ospital. So talagang, may ospital kasi talaga na hindi. Na talagang ramdam mo. Doon kasi hindi, partner. Talagang komportable. Talagang may lazy boy pa isang upuan, lazy boy, di ba? Tapos naka-smart TV sa Netflix buong araw. So, actually, mas ako parang mas nakatulog. Nakatulog kasi pwede ka makatulog ng any time of the day. Nakabantay ka lang naman di ba? Mga ganun. Kaya nga, mahirap yung mag-bounce back. Tapos may isip ko na parang, ano ba yung dahilan kung bakit ako magtatrabaho ulit? O nga pala kasi kailangan ko pala ng pambayad just in case may magkasakit. So, ibig sabihin nun, hindi ka pa rin titigil. While yung masaklap na katotohanan na
pwede kang palitan anytime, 'di ba? Na pwedeng mag-function kahit wala ka. And I think it's a good thing eh. Dapat mag-function talaga ang isang opisina na kahit mawala ka eh. Yes, Ibig sabihin, na duplicate mo 'yung sarili mo, kaya nung nung opisina. Kasi kung hindi, nako, patay tayo diyan. Kaya 'yung mga iba na hindi mag-work ang isang pag wala 'yung isa, may mali dun sa sistema nila dun eh. Kasi ibig sabihin, bakit kailangan mag-work lang kapag nandiyan 'yung isa? Hindi Diba? dapat ganun. So anyways, kahit na sinasabi natin yan about jobs na eventually papalitan din tayo, ilalagay tayo sa kung saan, 'di ba? Ito din naman yung nagbibigay sa atin ng kakainin natin everyday. So ibig sabihin, kailangan pa rin naman natin siyang karirin. Yun din naman ang katotohanan doon, 'di ba? Kakaririn natin. Ano lang to, mga sad truths na parang kahit gaano pala kalaking contribution ko dito sa kumpanyang to, anytime pwede pala ako maalis. Oo, kahit ilang beses ko na experience and the witness. And the witness to myself, a person close to me, and a person that we admire, na parang kahit gaano pala katindi yung binigay niya, no? Sa dulo-dulo, pwede palang palitan. Pwede sa isang iglap sabihin lang ng isang tao, ay, ano yun na yan? Oo. Tanggalin, tsugihin na yan. Itumba na yan. Itumba na yan. Posible mawala lahat yon. Pwede. Kaya nga, because of that realization also, marirealize mo na, pwede mo ring takeaway dyan is, ay kakaririn ko na din to everyday. Kasi pwede pa lang sa isang iglap mawala eh. So habang nandito pa, namnamin ko din siya, 'di ba? Diba, wag na tayong lumayo, 'di ba? Ayun na naman, baka sabihin natin yung mga baka tama rin yung mga tao sa sa mga pinagtatrabahuhan nilang lugar. Sa pamilya na lang. Sige, sa pamilya na lang, 'di ba? Tanungin niyo yung mga sarili niyo, sino sa inyo na nakakakilala ng lubusan sa mga lolo at lola ninyo? O sa mga nanay at tatay ng lolo at lola ninyo? Diba? Wala. Ano yung naging contribution nila sa pamilya ninyo? Malamang ang dami nun. Ang daming significant contributions ng mga ninuno natin sa pamilya natin. Pero wala ni isa sa atin ang nakakaalala nun. Ang memories mo lang ay hanggang sa nanay at tatay mo. Swerte kung umabot pa sa lolo at lola. Or kung pero meron, bibihira na. Or kung meron man kunyari, mga yayamanin, 'di ba? Sa mga yayamanin. Marirealize nila na kaya tayo mayaman kasi namana din natin itong negosyong ito mula sa mga ganun. Pero yung bang mas madaming information tungkol doon sa mga ninuno. Wala na. Hindi ka mag-e-effort. Ang alam mo lang na manahan kami. Yes. Magaling sila. So kapag anniversary ng kanilang kamatayan, may celebration kami. Totoo yun. Ganun. Diba yung acceptance ng reality partner, kunyari, hanggang kailan ka maaalala sa lahi ninyo? Diba na para ang nanay ko, ang lola ko, ang inana ko ay isang sikat na DJ dati. 'Di ba? Baka mag-stop 'yun hanggang sa apo mo lang. Totoo. 'Di ba? Hindi na siya maalala ng 4th generation, ng 5th generation. Hindi na. Meron kaming granny. Meron kaming granny who used to be the most popular DJ in the Philippines. Diba? Sa kanila, tapos, anong ambag neto sa akin? Maaari kung merong ambag, kunyari, let's say yung mga apu-apuhan natin, partner, will get to work in this company pa. 'Di ba? Matatandaan yun eh. Pero madaming ganun, partner, na kunyari, anak na sila nung mga whoever, na may mention lang sa meeting. Na-witness ko yan eh. Kunyari sa meeting dito, sasabihin, did you know that si ganito is the son of ganito? Tapos sasabihin nila, tapos hanggang doon na lang yun, di ba? Siguro, maaaring yun yung pwedeng, kasi for sure, itong mawala man tayo, partner, itong Manila Broadcasting Company will stay, di ba, for a long time. Kasi syempre, mamanahin yan, ganun. So, yun na lang yung magiging memories na lang siya. Matatanda siya na, apo yan nila dati ni Chris Chuper, ganun. Pero hanggang doon na lang yun. Ngayon, apo siya ni Chris Chuper. Totoo yun. At the end of it, kahit apo siya ni Chris Chuper, kailangan patunayan niya yung sarili niya. Correct. Hindi naman porke apo ko na Chris Chuper, ngayon. 'di ba? Ibig sabihin, bibigyan mo na kagad ako ng special treatment or basic na kasing galing na ako ng lolo ko. Hindi eh. Papatunayan mo pa rin yung sarili mo. 'Di ba? Yun yung babalik na naman sa kanya-kanya din pala talaga ulit. Ganun. Tsaka isa lang malinaw doon. People will always forget. Totoo. Yun lang yun eh. Maaring yes, they care. Pero syempre may hangganan nga, kagaya sinasabi natin kanina pa, kasi at the end of the day, pag uwi mo sa bahay mo, wala ka nang pakialam sa taong yon. 'Di ba? Sinasabi natin dito, ang malinaw lang talaga
people will forget. Unless ikaw maging pambansang bayani ng Pilipinas. Diba? Correct. Pambansang bayani. Palitan mo si Jose Rizal, di ba? Na araw-araw kang, di ba? Araw-araw kang inaalala, di ba, ng mga taong pumapasok sa school. Kasi makikita yung rebulto mo sa sa institusyon Di ba? Pero kung hindi ka ganoon, makakalimutan ka. Baka nga pagdating kunyari ngayon 2024, baka 2054 partner wala limot ka na ng mga tao. Sure naman. Diba? Feeling ko partner. Sa fourth generation mo or wala sa palagay sixth ko wala generation na. mo. Di ba nga, yung example natin dati partner, yung parang, speaking of awards, sa school, madami kang rebulto, talagang pinagpipitagan, ganyan, naka-picture. Nung nag-renovate, yung mga rebulto, yung mga ganyan, yung mga picture, nawala, na-lost na lang along the way during the renovation. Tapos, nung ni-renovate, wala na naghanap. Parang diba? wala na, tapos na. Ganun. Sana mag-gets niyo yung parang kung ano yung key takeaway nung pinupush lang namin yung sad realities of life. Correct, 'di ba? Masakit at masaklap pero ganun talaga realidad. O last na, wag na tayong lumayo sa barkada. Hindi ba't pare-parehas kayong nag-graduate of the same course. And then you would also want na for you to all work in the same company o kaya sana magkakalapit. Pero hindi ba't nung nakahanap ka ng trabaho, hindi mo na inisip na, hindi na lang ako dito kasi hindi na-accept yung yung kaibigan ko dito, ako lang ina-accept. Hindi ba't ang sasabihin mo lang sa friend mo, natanggap kasi ako eh. 'Di ba? Parang ganoon. Kanya-kanya pa rin 'yun. Babalik tayo sa kanya-kanya pa rin. Yes. Ganun. O siya, sana hindi kayo nalungkot. Sa masaklap na na sharing yun. Actually wisdom to from a tito and a tita na nagmamature. Kasi totoo yun, iba yung i-impart na message ng isang tao depende sa wisdom or sa edad na meron siya. May wisdom talaga sa age eh. Oo. Dapat hindi yung ang tanda mo na wala ka pa natututunan sa life. Kaloka. Alauna na pala. O siya, exit na muna kami. Kwento na mahiwagang Bornay mamaya. See ya.